Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood po nitong aking video. Nandito po ako upang mag-share po ng konting kaalaman tungkol po sa electrical components po na to. Ito po ay tinatawag na contactor. Sana po makatulong sa inyo kahit papano ang konting kaalaman na aking share po sa inyo. Ang totoo po, hindi po ako eksperto sa larangan na to. Subalit dahil po sa aking pagtatrabaho, nagkaroon po ako ng kaalaman tungkol sa electrical components na to. At yun po ay aking i-share sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sige po, umpisan po natin. Ito po yung tinatawag nilang contactor po. Electrical components po ito. Contactor. Kalimitan po siyang ginagamit sa motor drives, mga pan motor, mga pumps, blowers. Kung ano po na motor, pwede po itong gamitin. Hindi po kasi natin pwedeng irekta yung kuryente papunta dun sa motor. Kailangan po natin gumamit ng ganitong klase ng component para maging maayos po yung takbo at hindi po masisira o hindi makaka-aksidente yung ating pinatatakbong motor o kung ano man po yun. At ganun din po, pwede po din natin itong magamit sa, ito po ang pinakamagandang magagamit natin sa ating mga perimeter lights kung meron po tayo. Kasi po marami pong ilaw po yun na kailangan sabay-sabay siyang mag-switch off, sabay-sabay din mag-switch on. Ito po pwede po natin ito magamit. Kailangan po lang natin ng isang timer na 24 hours timer para po siya maiseset po natin na magsisindi po siya ng 6, for example po, gusto natin sumindi ng alas 6 ng hapon, tapos mag-o-off din po siya, automatically off siya ng alas 6 ng umaga. Magagamit po natin to sa tulong po ng timer. Okay po. Ito po nga palang contactor, may coil po ito. Kailangan pong supplyan yung coil. Ang supply niya po is 220 volts AC. Marami pong klase nito. Mayroon din po siyang AC na 12 volts. Tapos mayroon din pong AC na 24 volts. Mayroon din pong 12 volts DC. Mayroon pong ding 24 volts DC. Ngayon, kung ano po ang pag AC po yung paggagamitan natin, kukunin po natin yung AC na voltahe na kailangan niya. Kung AC po ang kailangan, yung contactor din po na pang AC ang kailangan nating gamitin. Okay po. Ito nga po pala, may dalawa po itong bahagi. Meron po siyang main contact. Ito po. Yung ito pong bahagi sa taas, ito po yung incoming. Tapos ito na po yung outgoing, papunta na po ito sa motor o kaya sa ilaw. Ito pong bahagi na to. Makikita po natin meron po siyang line 1, L1, L2, saka L3. Makikita po natin kung makikita po natin. Tapos sa baba po nung L1, meron po siyang T1. Nakalagay po dyan, T1. Tapos T2. Sa baba ang katapat po nung L2, T2, tapos yung L3 dito po sa taas, yung T3 naman po yung sa L3. Okay po. Ngayon po dito, ito pong nasa taas na bahagi, ito po. Meron po nakalagay siya dyan. Ito po yung auxiliary na tinatawag, auxiliary contact. Ito po yung nakalagay siya, may 13, tapos nakalagay po NO. Tapos ang katapat po niyan 13, 14, NO. Tapos meron dun po sa taas 21 NC. Ang tapat po niyan sa baba 22 NC. Kita po natin diyan 22 NC. Tapos yung isa din po, meron po siya ditong A1 sa taas. Tapos ang katapat po niyan sa baba A2. Ito pong A1, A2, ito po yung sinasabi kong
para po sa coil. Ito po, pag sinupply nyo po ito ng 220 volts, saka pa lang po siya magpa-power up po. Pag sinupply nyo po siya, ito pong main contact, magkuklose po siya. Magkakaroon po siya ng connection. Papakita ko po sa inyo ang pag-testing po nito kung paano. Ito naman pong normally open, ito pong NC, ito po yung tinatawag na normally open. Ito pong isa, NO, yung NO po pala, yun yung normally open, sorry po, normally open, tapos yung NC po, siya po yung normally close. Ngayon, kapag po ganito, na wala po siyang power, hindi po siya energized, ito pong normally open, ito pong NO, wala po siyang connection. Open po siya. Tapos ito pong 21 and 22 na normally close, yun po ang may connection. Papakita ko po sa inyo kung paano po ito testingin kung tama po siya. Bali, ito po yung tester na gagamitin ko. Isiset po siya natin sa continuity po. Ayan po, naka-continuity siya. Naka-continuity. Ayan. Ayan, naka-continuity. Ayan. Ito po, wala po siyang power. Pag kinunan mo po ito ng ito dapat, dahil wala po siyang supply, dapat normally close, normally open, yung 13 saka 14, dapat po, wala po siyang continuity. Ayan, nakita nyo po. Wala po siyang continuity. Open po siya. Ngayon, ito pong isa, dapat po may continuity po siya. May connection po siya. Ayun, ito nyo po, nag-buzzer po siya. Yan, nag-buzzer po siya. Yan, may connection po siya. Ngayon, ito pong dalawa po na to, dito yung pinaka-supply power niya na 220 volts AC. Ngayon, ito po, yung dito naman sa ito pong pinaka-ano niya, ang tawag dito, yung kanyang main contact. Ito po, wala tong pag ganito po na hindi pa siya energized, wala tong connection. Ibig sabihin, open po siya. Ito pong lahat ng to, tatlo. Open po siya. Kita nyo po, wala po siyang connection. Puro po walang connection. Ayan. Ngayon, gagawin po natin, susuplayan po natin siya para malaman po natin na itong, kung gumagana pa po itong normally open niya na connection, saka yung normally close, yung mga auxiliary po. Okay po. Ito po, isa po itong klase ng breaker, pero medyo magandang klase po siya kasi meron po siyang set ng amperahe dito. Kapag yung kanyang amperahe po, yung gamit ng kuryente medyo tumaas, yung amperahe, tumaas po siya doon sa settings, magtitrip po siya ng kusa. Safety po siya. Parehas din lang po ito nung ganitong breaker. Kaso ito nga po, manual lang po ang niya. Wala po siyang kumbaga nakaset na po yung kanyang amperahe kung ilan. Ito po sineset po siya. Pwede po parehas gamitin. Ito po yung ginamit ko na kasi ito po yung meron tayo. Okay? Ito po, may power na po ito. Itong ating, pakita ko po sa inyo, may power na po ito. Dinagyan ko na po ng power connection ito. Pakita ko lang po. Ayan. Ay, sorry. Sorry po, medyo na hindi ko po nailagay sa Ingat po tayo kasi baka masira yung tester. Sorry po, katulad po kanina. Ayan, kaya dapat medyo ingat din po. Ayan po, 239. 240 po ang dito eh. 239, yan. Yan po, okay lang po siya. 239 volts. Ayan.
Kung makikita po natin, dito po, hindi pa po siya naka-on kasi naka-taas pa po ito. Ang mangyayari po niyan, wala pa po itong power dito. Dito po, wala pa siyang power. Tingnan niyo po, wala po siyang power. Sa taas po meron. Yung incoming. Ayan. Kita niyo po. Pero pag inano po natin to, inon po natin to, ayan, magkakaroon pa lang po siya ng power dito. Ayan. Okay po. Opo muna natin. Ayan. Tapos, magko-connection po ako dito ng para sa connection po tayo. Ito po, kinuha ko na po to. Ito po yung ilaw para indicator po natin na okay po, good po yung connection natin dyan. Ito po, kakabit po natin. Ito po yung pinaka-primary contact natin. Ito po. Ito po, supply. Ngayon, lalagay po natin ito dito. Pwede po kahit saan dito sa tatlo na to. Pwede po. Kahit saan dyan, pwede. Basta wag lang po siya magsama. Ayan. Pwede po dito sa number 2 o kaya pwede sa number 3. Kadalasan po, pag ganito na single phase lang po kasi pala ito. Pero pwede po natin itong gamitin sa 3 phase, itong contactor na to. For 3 phase po kasi siya. Okay. Ngayon, ayan po, nakabit ko na. Ginamit ko pong dalawang connection, yung line 1 saka line 3. Ang gagamitin din po natin dyan ditong connection, yung katapat po, yung T1 saka T3. Ganun po ang mangyayari niyan. Ito pong ilaw na to, dito po muna tayo pala. Sorry. Ito po yung pinaka-connection. Pwede po to kahit dito sa magkabaliktad po, wala pong problema. Itong dalawa, wala pong problema, magkabaliktad sila. At ganoon din po dito. Yan. Ayan. Ngayon po, nabigyan ko na po siya ng connection. Galing po siya rito, may switch. Pag galing po dun sa power, ito po, dalawa yung wire niya. Line saka neutral. Dito siya pumunta. Yung isa, yung neutral, dumiretso po dito sa A. Naku, ano pa. Sorry. Ingat-ingat po sa kailangan po ma-secure po natin ang maayos yung connection para wala pong problema. Ayan. Lilit kasi yung wire. Kaya medyo mahirap ipitin. Ayan. Ayan po. Nakikita nyo po. Yung isang, ito po, yung connection ito po yung dalawa. Sinupply ko po doon, isang neutral. Ito po, saka isang line. Ngayon, ito po dito para sa coil niya. Sa coil po, sa A1 saka sa A2. Ayan po, A1, A2. Yung pumunta po sa ating A1, yun po yung neutral, tapos yung pumunta po dito sa A2, yun po yung line. Okay. Ito po yung switch. Dumaan po dito yung line sa switch bago po pumunta doon. Ngayon, ang mangyayari po niyan, ganito po mangyayari. Okay. Iano po natin. Kailangan po itong itong ating switch ay naka-off po ito.
Tingnan po natin kung may continuity, kung naka-off siya. Ibig sabihin po naka-off siya. Pag inon mo po siya, ayun. Yan, naka-off. I-off po natin. Yan. Naka-off na po siya. Okay. Ngayon po, naka-off po siya, naka-off. Siguraduhin lang po natin na safe po yung pag-ano natin para wala pong maaksidente. Okay po, kuryente po ito high voltage. Ngayon, ito na po, nakapag-wire na po tayo. I-on ko na po siya rito. Nakita nyo po, hindi po naka-on. Balik po natin to sa AC volt. Kita po natin, wala pa po siya. Pag in-on ko po ito rito, ayan, magkakaroon po siya. Ayan. Ayan. Kita nyo po, may kuryente na po yan. Tapos may kuryente na rin po yan dito. Ayan. Ayan, kita nyo po. Kita nyo po yung kuryente. Ito po. May kuryente na po yan. Ito. Yan. Pero dito po sa baba, wala pa po siya. Dito po lang po. Kasi yung galing dito. Ngayon, pero ito po, ito rin pong ano na to, wala pa rin pong kuryente to. Wala pa pong kuryente. Kasi nga, dito po, may switch po tayo. Putol po yung linyang isa dito, yung pinaka-line. Dito po meron. Ayan. Ngayon, bago po pumunta doon, kailangan natin ng switch para po makontrol po natin tong contactor na to na magbibigay sa atin ng connection din papunta doon sa gusto nating i-drive. Ngayon, ang papakita ko lang po, ilaw lang ang i-drive niya. Ngayon po, makikita natin yung galaw nitong itong ano po, auxiliary. Kanina po, pinakita ko sa inyo na itong normally open, pag wala pa siyang power, wala po siyang connection. Walang continuity. Tapos yung normally close, siya lang po may continuity. Close po siya. Pag pinower up po natin to, pag bilagyan natin to ng kuryente, mababaliktad na po ang ano nito. Ito pong normally close, mag-o-open. Ito namang normally open, siya po namang mag-o-close. Makikita niyo po. Power up po natin. Ayun, narinig niyo po, lumagatik siya. Ibig sabihin po, ayan, lumubog na po siya. Ibig sabihin, ito po, yung kuryente po doon, ito pong kuryente na to dito. Ayan. Pati po dito sa ilalim, kanina po wala. Pati po, nandito na po siya. Ayan, makikita niyo po. Ayan, makikita niyo po yan. Nandiyan na po yung kuryente. 238 volts. Ayan. Ngayon, ito naman po, yung hinahanap po natin, continuity lang po ito para mahanap natin kung buo po itong normally open natin. Kanina po, itong normally open, wala po siyang, ito po, wala po siyang connection, di po ba? Walang continuity. Ngayon po, dapat may continuity po siya. Ayan, kita niyo po, nag-buzzer na po siya. Nag-buzzer na po siya. May continuity na po siya. Nabaliktad na po. Ito naman, siya naman po mawawalan yung normally close. Kasi may power siya. Kita po. Ayan po. Wala po siya. So, open po siya. Ngayon, kapag tinanggalan po natin ng power yan, mababaliktad po. Babalik uli siya na normally close. May, ayan po. O, ayan. Saka po siya, babalik uli siya dati. Normally close, close talaga siya. May continuity. Ito naman, mawawala naman po siya. Yung normally open, wala po. Vice versa lang po siya pag may power. Ganun po Ganun lang po ang ano nito, ang sistema. Ngayon po, pinakita ko po sa inyo kanina, ito naka-off na siya ngayon. Wala na naman power to. Kita niyo po. Balik po natin sa power. Ayan, wala po siyang power. Dito po lang siya magkakaroon ng power. Ayan. Okay po. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng ilaw para makita nyo po kung ito po, pag nagpa-power up po siya. Switch off po muna natin siya para safety po tayo. Ayan. Lalagyan po natin ng okay naman po, magkabaligtad lang itong ilaw. Wala naman po itong polarity. Wala naman pong polarity. Okay lang, magkabaligtad yung connection po. Ayan. Okay po. Ngayon, ano po natin to, makikita po natin
i-on ko po, iilaw po to. Dapat umilaw po siya. Ayan. Para makita natin kung buo yung contactor. Ayan po, umilaw po siya. Kita nyo po. Lumubog na siya. Kita nyo po. Ayan. Tapos pag inupo na mo uli siya, wala naman po siya. Ayan. Okay po. On. Off. Ayun. Ayun po. Simple-simple po. Tapos, pwede rin po itong itong gamitin natin. Kung paano natin ito pagganahin itong normally open saka normally close. Ito po. Ngayon po, di ba, normally close. Ito pong isang natin. Ito, kung paano ito gamitin, yung auxiliary, ganito po yan. Tuturo ko po. Okay. Hanap lang po tayo ng isang connection doon sa ito po, ilalagay po natin ito dito. Halimbawa, ito na po yung magkadugtong. Sabihin natin ito yung isa, yung tawag dito. Sabihin natin ito po yung neutral. Gusto ko lang po pagganahin tong para makita nyo po kung yung connection nitong auxiliary, para po makita nyo yung paggana nito. Gana. Okay. Yan, ganyan. Ayan. Ngayon, kakaroon po tayo ng isang wire dito. Para po, bukod po tayo ng isang wire para po pang natin. Ayan. Ito po yung sa auxiliary lang po. Huwag po tayo malilito. Ito po, kumbaga yung isang connection po, nandoon. Okay? Pwede nyo naman itong kahit hindi padaanin dito, pagsamahin nyo to okay lang. Tapos yung isa lang, padaanin nyo dito sa, yung isa, padaanin nyo po dito sa normally, sa auxiliary. Pwede po yun. Para makita nyo lang kung gumagana itong Ayan po. Ayan. Naglagay po ako sa 13. Tapos ilinagay ko rin din po dito sa 14, normally open. Pag nag-power up po to, dapat umilaw to. Ngayon ito po, ilalagay po natin to dito sasabay po natin to dito. Kasi kukunin lang naman po natin yung power nito eh. Ayan. Indicator lang po kasi kadalasan ang nito, ang purpose nitong auxiliary. Ayan. Ito nyo po. Yung isang linya po, galing doon, pwede nyo po itong pagsamahin, yung dalawa na to. Okay. Tapos yung isang linya, padaanin nyo rito sa auxiliary. Ito na po bali yung inano lang natin dito, kinabit na lang natin dito. Parehas lamang po ang connection yan. Sana po wag kayong malito. Tapos pinadaan po natin dito sa 13. Tapos yung isa po, dito rin sa 14, normally open. Ngayon, pag inano po natin yan, dapat pag pumalo po yung contactor, pag na-energize, dapat gumana to. Para malaman natin na buo itong normally open na to na 13, 14. Ayan po. Kita nyo po. Buo siya. Diyan po ang connection yan. Sa 13, 14. Ito. Ayan. Ngayon, kapag ang ginamit po natin 21 saka tawag dito 21 saka 22 normally close. Ang mangyayari po niyan,
baliktad naman. Kahit hindi ito naka-power up, kahit walang coil to, iilaw po to. Kita nyo po. Inup ko po muna ha. Inup ko po muna. Kahit hindi natin i-on to, magpa-power up po siya. Pag ito po yung ginamit natin. Kasi naka-switching na po siya. Naka-ano po siya. Naka-normally close. Pero pag mababaliktad naman po siya. Baliktad naman po ang magiging palo niya. Ano niya. Ang kanyang function. So, ilagay po natin dyan. Kanina po, pag ino natin to, saka lang po siya iilaw. Ngayon naman, pag naka-off to, pag naka-off siya, pag itong ginamit nating normally close, 21 saka 22, kanina po dito, pag ino natin to, pumalo, saka lang siya iilaw. Ngayon naman, kapag ito'y in-off natin, nakaganyan, naka-off siya, saka siya gagana. Pag ito naman nag-energize, saka naman siya mawawala. Subukan po natin ha. I-on ko na po. Dapat umilaw po to. Hindi po pala iilaw. Gawa nung ito po. Nakaputol po pala to. Ito. Ganito po. Nakaputol. Dapat po pala, ano to? Sandali po Yan ko lang. Okay. Pagsamahin lang po natin to para... Okay. Ingat po sa kuryente ha. Pag gumagawa po tayo sa kuryente, medyo ingat-ingat po kasi kuryente po yan sa akin po medyo ano na kasi nga medyo trabaho na po natin to. Tipan lang po natin ng konti para medyo safety lang po. Ayan, ganyan. Pinagsama ko na po ito yung isa dito, renekta ko ng isa, tapos yung isa, linagay ko rito. Nakikita nyo po ang nangyari dyan. Ito po, kahit ito, naka-off ito siya. Ayan, naka-off po siya. Ayan, umilaw na po siya. Umilaw na. Yung isa niyan, dumirekta dito sa 21, saka 22. Normally close. Pag inon ko po to, pag na-energize to, mamamatay po to. Baliktad naman po siya. Ayan, kita nyo po. Naka-energize po yan. Naka-energize yung contactor. Yan. Naka-energize po siya. Ayan po. Isa pa. Ayan. Hindi na po naka-energize yan. Pero nailaw naman siya. Yun po yung kagandahan ng ito, contactor. Kasi mayroon tayong monitoring. Ito po magagamit natin sa mga indicator lights natin. Yung ating mga auxiliary. Magagamit po natin. Okay po, hanggang dito lang po. Sana po subscribe nyo naman po yung aking video. Kung ito po ay nakatulong sa inyo po, baka po pwedeng subscribe nyo naman ako ng mapagpatuloy po itong ating ginagawa at makapag-share po ako sa inyo ng iba pang aking nalalaman tungkol po sa mga electrical components. Kahit sa ganitong paraan lamang po ay makapagpatuloy tayo at matulungan niyo po ang aking munting channel. Salamat po ng marami. God bless po sa lahat. Thank you.